Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Sagittarius para po sa December 15 to 21. Ako na yung mag-a-adjust, diba? So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung sun, moon at rising sign nyo kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mo pong supportan na lumago ang ating channel, or just use click the thanks button sa baba, or para ma-access nyo naman po ang ating upcoming predictive readings, i-click mo lang yung join button. Sagittarius, kamusta ka ba? Yan. So, we have here, first is yung card of peace. Ayan. Ala, dami mong ginagawa. Ayan. Busy-busyhan tayo lately. So, okay lang naman na maging busy-busyhan, pero just be mindful, ha? Kasi at the end of the day, you need to also make sure that yung physical well-being mo is naasikaso mo din. Andun kasi na from time to time, nakakaramdam ka din ng stress. So, be mindful in terms of your health. Kung, of course, huwag natin tatanggalin yung capacity na kailangan natin. If we need na lumapit tayo sa doktor for assistance, please do. Kasi what I'm seeing here kasi, yung stress level mo is nanggagaling doon sa overthinking mo na naman. Doon sa masyado mong kinuhang madaming responsibilities, doon sa mga bagay na para tinetake mo na, ay, ito yung kailangan ko kasi ganito, kasi ganyan. Ito yung mga bagay na pinapakita ng cards na you need to make sure you are aware na pwede kang mag-overdrive na. Or sa makina, mag-overheat na. Hindi mo kasi napapansin kasi nag-a-adjust ka na nag-a-adjust. And yung threshold ng stress mo, lumalalim lang. So, akala mo nababawasan, pero totoo, nadadagdagan siya kasi lumalalim lang yung level mo ng tolerance ng stress. So, please, medyo maging conscious tayo doon, Sagittarius, okay? Now, yung crossing mo kasi, we have here is number 39, New Life. Well, may mga tagang, sabihin na lang natin since i-manage mo muna yung stress level mo and responsibility level mo, andoon na magbabawas ka ng mga gawain. And andoon na, actually, yung iba nga sa inyo parang nag-iisip na magkaroon kayo ng planner or ng, tawag dito, or parang yung calendar na kung saan ino-note down nyo doon yung mga activities nyo in the coming weeks, ganun. Good idea siya. Kasi andoon na makikita mo doon na mamamanage mo yung dami lang ng magagawa mo or gagawin mo for a particular day para sa linggong yon, para magkaroon ka ng moment kasama ng mga tao na importante sa'yo. Alam mo yun, okay lang. Wala masamang mag-work kasi kailangan mong kumita, which is normal. Kasi yun naman yung purpose ba tayo nag-work para kumita. Pero, paalala lang sa'yo ng cards that sabi nga nung boss ko, dati, all work, no play, it's very wrong. Kung puro trabaho, dude, hindi ka naman pinanganak para magtrabaho lang. Pinanganak ka also to enjoy this. Sabi nga for you to have, sabi nga di ba, John 10:7 yata yun? The thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and live it to the fullness. So, commandment siya na dapat ibuhay, magkaroon ka ng masaya buhay din. And happiness can be found in a lot of ways. Tulad neto, happiness ko itong mga bebe na to. So, maybe your family, yeah. Your hobbies, medyo balik-balikan natin yun, ha? Now, yung iyong desire card, meron tayo ditong number 14, truth be told. So, this card is also advising din na medyo may mga kailangan kang medyo mag-dig deep tayo into certain things. Kasi may mga, malakas naman din yung pakiramdam mo. Pero pag may naramdaman ka na something is wrong, sabi nung cards, question it. Kasi may hinahanap ka ngayon You're trying to understand, you're trying to learn something. Pero kumbaga gusto mong makuha itong isang bagay na to para alam mo kung paano yung galaw mo. Now,
sabi nga nung, di ba, advertisement, huwag ka mahihiyang magtanong. Now, this card is actually advising na, di ba, ako yung ga-adjust sa kanila, na learn how to do that. Kumbaga, matuto ka na bigyan mo ng chance yung sarili mo, alamin mo. Ask questions. Yes, yung ibang questions na may tatanong mo, pwedeng magiging uncomfortable sila. Pero, ganoon naman talaga kapag inaalam natin yung tama, inaalam natin yung totoo, medyo nagiging uncomfortable kasi maraming mabubungkal, madaming itatanong, madaming aalamin. And in the process, may mga tanong talaga na hindi tayo magiging komportable. Pero, kailangan siyang masagot, kailangan malaman, kasi the truth will set us free. Makakalaya tayo sa katotohanan. Diba? Now, this is your base card or your foundation. We have here's number 29, breathe. Dude, ito na nga, diba? Remember, you're in the 9th house. Ruler ka ng 9th house. So, this is about, tungkol to sa, besides sa philosophy, besides sa knowledge, tungkol ka din sa long travels. Tuloy mo na, nakikiusap ako, puro ka plano. Yung mga travels mo na kung saan parang hindi man talaga siyang gagastos. Parang sabihin natin, yung trip mo, iba trip sa inyo, yung parang long ride lang eh. Yung tipong, habang nasa may highway, nakatingin sa labas, tapos pupunta, siguro magkakape or kakain kayo din ng pastry or pasta, ganyan. Tapos after nun, or manonood ng sunset, or titingnan lang yung buwan, then after nun, uuwi na. Gawin mo. Kasi, yun yung one of your major stress relievers mo. Nakikipag-connect ka with nature, na nakikipag-connect ka with the universe, and unique yun sa'yo eh. So, ibigay mo yung pagkakataon na yun para sa sarili mo. Kasi, importante na nagkakaroon ka ng moment to take care of yourself. And ito kasi yung parang kumbaga sa, recharger mo na to eh. So, iba sa inyo na parang, kasi marami pa akong gagawin. Shh. Kailangan mo na mag-recharge, my dear. Oh yes, acknowledge natin, marami ka pang mga tatapusin, but those can wait. You cannot wait. Your self-care, hindi yan pwede maghintay. It is immediately needed right now. So, i-reschedule mo na. Kasi may paraan ka naman para mag-reschedule yung iba eh. Ikaw pa ba? Naiikutan mo yon. In the past, ito yung influential sa'yo. Number 4. Hierophant. Okay. So, let's talk about your faith naman. When was the last time, for those who are in Christianity, when was the last time ba nagpunta ka talaga ng church and pumunta ka doon just as in one-on-one communication with God? When was kung iba yung practice mo, when was the last time na nag-meditate ka, nagkaroon ka ng offering, nagkaroon ka ng moment with your guardian angel, with your deity, with your protector? When? Yun talaga, yung hindi yung pumunta lang out of, pupunta ako kasi ganito. No. Yung meron kayong heart-to-heart connection. Yung hinahanap sa'yo. Kasi in the future, we have here is the milk and honey eh. So, tuturuan ka ng number 51, tuturuan ka ng universe how to make sure you will be able to fix your finances din. Dude, ang finances mo, remember, is being given to you by the universe. Paano mo siya mapagyayaman to kung wala kang deep connection with the universe? That's why you need to go back to your past and re-establish mo yung connection mo spiritually, may it be with God, with Jesus, with your guardian angel, with the deity, with your religion, kung ano man yan. Kailangan balikan mo ASAP. Okay? Kasi doon mo malalaman kung paano yung magiging next steps mo based doon sa impressions na ibibigay sa'yo ng universe. Kung naka-resonate ka sa readings natin, subscribe, like, and share. And to access our upcoming predictive readings, i-click mo naman yung join button sa baba. For now, tuloy natin reading mo. Your physical environment, we have here is number 18, serendipity. Sagittarius, alam mo yung yung kantang, we have the right love at the wrong time. Ikaw naman, you have the right, you have the right motive, you have the right skill sets, but you're in the wrong place. So, ang dami sa inyo, you really need to open up your circle.
medyo may mga ibang tao ka lang na sabihin natin magkakaroon ka ng less communication with them. Hindi naman dahil hindi kayo magiging friends na or mawawala yung connection nyo. Pero part of the expansion na gagawin ng universe kasi is may mga new connections ka. Of course, mag-i-invest ka doon sa mga taong to. And this connection, itong mga to, kasi pinadala to ng universe in two reasons. Para tulungan ka at tulungan din sila. This is a give and take situation ibibigay ng universe para sa iyo. Andun kasi yun yung maganda eh. Since magiging give and take siya, the mutual respect is magiging andun din. Kasi i-acknowledge mo yung capacity at knowledge nila at ganun din yung gagawin nila. So, this is a moment na kung saan medyo maliles lang talaga yung contact mo with your old friends and your good friends. Pero it is for good reasons din. And huwag ka mag-alala, hindi naman makitid ang utak ng mga kaibigan mong yun. Gets naman nila. Alam mo yun? And ang nakakatawa dito sa mga established na friends mo, happy pa nga sila para sa'yo eh. Hindi sila katulad ng mga dati mong friends na parang kulang na lang, gawin kang ikaw yung nila, gawing human shield. Diba? Yes, you had your share of being betrayed. Kaya nga, pili na yung circle mo ngayon eh. Now, your emotional environment we have here is the number 49 observer. Yun lang talaga. Huwag ka muna mag-react ha doon sa mga balita, doon sa mga nalalaman mo, doon sa mga naririnig mo. Why? Kulang-kulang yon. Kumbaga sabihin natin, usong-uso ngayon sa paligid mo din yung mga dagdag bawas. Well, I trust naman na since you rule the 9th house din naman, andoon na matalas naman yung pag-iisip mo tungkol dito. Matalas din naman yung iyong kaalaman na, uy, hindi ko gagawin yun kasi ganito, kasi ganyan. So, ay yung point na, yung ang mga maging mas maganda reaction, talaga? Oh, sinabi niya yun. Okay. So, doon medyo maging neutral muna tayo sa mga part na yun. Kasi, ang hindi ko nakikitang maganda dito, pwede nilang gamitin kasi yung mga pwede mong sabihin against you. And, hindi natin gusto yon kasi, kumbaga, magiging dagdag bawas yung magiging peg nila. At gagawin kasi nila yon para medyo to justify yung mga, sorry sa term, katarantaduhan nila, kalokohan nila, para kunyari lumabas na, ay, hindi, nag-agree kaya, sinuportahan kaya ako ni Sagittarius, blah, 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 blah. So, medyo less natin. Doon tayo sa medyo neutral responses lang. Now, with regards to your hopes and fears, we have here is number 2, the card of yin. So, si card na to, medyo nagpapakita na you need to be, medyo may mga soul-searching moments ka for yourself. Kasi recharging time din siya eh. Ito yung mga moments na, yung medyo hanapin mo na nga lang sa Bible kung saan. Yung sinasabing, be still and know that I am God. Kasi ito yung kumbaga, you want to build that relationship with the higher power. Gusto mong lumalim ulit yung connection mo with the universe. Then, hindi siya puro takdak lang tayo. It is a communication. And a communication, may moment na magsasalita tayo, at may moment na mag-shut up tayo para makinig sa universe. Because in the future, ito yung nakikita nating card mo. Sagittarius, we have your number 35, Loyal Heart. So this card is showing na i-re-establish ng universe yung connection mo. Alam yung mga moments na medyo may mga moments ka na parang may mali, ganyan. So or tipong everybody okay naman sila, pero ikaw parang hindi ko siya bet talaga eh. O yung mga moments na parang wala ka naman naramdaman o narinig or alam, pre-knowledge, pero alam mo lang kung saan nagpunta yung nawawalang gamit o yung tao or ano yung plano. You just know that you know. Ibabalik ng universe to sa'yo. This is your gift ng universe, pero para makuha mo ulit siya, you need to build that connection to your higher power. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share. To access our upcoming predictive readings, i-click mo yung join button sa baba. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. Mula po ito sa Baguio City, kasama po si Cinnamon, si Mikay, at kanina po si Mira. Have a great day. Bye for now. Thank you.